Balita sa labas ng bansa, nagdulot ng matinding abala sa La Paz, Bolivia ang daan-daang truck at bus na napilitang pumila ng ilang araw dahil sa patuloy na kakulangan ng diesel. Isang krisis na lalo pang tumitindi habang umaasa ang bansa sa inaangkat na fuel, nagdudulot ng bigat sa ekonomiya at pambansang budget. Samantala, libo-libong mamamayan naman ang nagmarcha sa Sao Paulo noong linggo upang humiling ng mas mahigpit na batas at agarang aksyon laban sa lumalalang karahasan sa kababaihan. Si Jane Cudnita sa detalye ng mga balita. Paz, Bolivia. Dang-dang truck at bus ang nakapila noong linggo dahil sa kakulangan sa diesel. Makikita ang mga driver at operator ng transportasyon na nagbabantay sa mga istasyon ng gasolina sa pag-asang makabili. Ngunit ayon sa mga ito, nananatiling kritikal ang sitwasyon dahil umaabot na ng ilang araw ang ilan sa kanila sa ilang istasyon sa lungsod para makabili. Ayon sa National Institute of Statistics ng Bolivia, umaangkat ang bansa ng 86% ng diesel at 56% ng gasolina upang matugunan ang domestic na pangangailangan. Ang mga produktong ito ay binibenta ng mas mababa sa presyo upang mabawasan ang gastusin ng mamamayan at suportahan ang lokal na produksyon. Ngunit ito rin ay nagpapalubha sa sitwasyon ng ekonomiya at pambansang budget. Sa Brazil, libo-libong mamamayan ang lumabas sa kalye ng Sao Paulo noong linggo upang magprotesta laban sa lumalalang karahasan para sa kababaihan. Sa Avenida Paulista sa Sao Paulo Museum of Art o MSAP, idinaan ng mga tao sa kanta at sayaw ang kanilang mga panawagan para sa mas mahusay na proteksyon, mas mahigpit na batas at agarang aksyon laban sa karahasan sa kababaihan. Ang demonstrasyon ay inorganisa ng pambansang kilusang Levante Mulheres Vivas at ginanap din sa iba pang lungsod sa bansa, kabilang ang Rio de Janeiro, kasama ng pagtaas sa mga kaso ng karahasan sa lugar. Ilang kalahok ang nanawagan sa mga kalalakihan na panagutan ang mga gawaing misoginista at femicide at binigyang diin na ito ay isang agarang suliraning panlipunan. Sa Paraguay, nagkagirian noong Biyernes ang ilang mga magsasaka at mga otoridad matapos lumusob ang mga ito sa Toro Veve Cattle Ranch sakay ng kanilang masasakyan habang nagpapaputok ng rubber bullets, habang nagtatapon naman ng tear gas ang mga pulis. Ito ay matapos sinubukang okupahin na mahigit 1,000 magsasakang walang lupa ang 11,000 hektaryang lupain na umunoy nasamsam mula sa isang kilalang Brazilian drug trafficker kung saan inakusahan ng mga magsasaka ang mga oligarkong grupo ng pag-iimbak ng yaman at pakikipagsabuatan sa mafia at banyagang sektor. Gate nila, sinadya umano ng mga lokal na otoridad na ibigay ang Lucipar Estate sa mga Brazilian drug traffickers. Dahil dito umabot na sa 52 kataong naaresto habang isang magsasaka naman ang nasugatan. Hiniling ng grupo na alisin ang Lucipar mula sa pribadong lease at ilipat ito sa Land Redistribution Fund sa ilalim ng Agrarian Statute of 1963 upang mabawasan ang konsentrasyon ng lupa at suportahan ang family farming. Sa Netherlands, libo-libong individual ang nagmarcha sa lungsod ng Leiden noong linggo upang manawagan ng mas mahigpit na aksyon ng international community laban sa Israel, kasabay ng paratang na lumalabag umano ito sa US-brokered ceasefire sa Gaza. Binatikos din ng demonstrador ang umano'y double standards na ilang bansa na nagpapataw ng parusa sa Russia ngunit hindi sa Israel. Ipinanawagan nila ang pagpataw ng sanctions at sinabing halos 80 taon ng biktima ng kolonyalismo ang Palestine. Naganap ang kilos protesta matapos kumpirmahin ng mga organizer ng Eurovision na makakasali ang Israel sa susunod na taon. Dahil dito, umatras sa kompetisyon ang Dutch broadcaster Avrotros bilang forma ng protesta. Ilang nagprotesta ang nagsabing hindi humuhupa ang krisis sa Gaza kahit may ceasefire framework na tinawag nilang isang paraan lamang para ilihis ang atensyon mula sa patuloy na karahasan. Ito si Jane Cudnita, your Global Citizen Correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.